Magandang araw, teammates! Welcome sa isa na namang hapon ng Kwentuhang Sports. Ako po si Meg Sioson, ang magiging teammate nyo ngayong araw upang samahan kayong alamin ang mga latest happenings sa mundo ng chess. Dito lang yan sa PTV Sports. Malayo na naman yun. Iba talaga pang Pinoy. She's going to the finish line. She's going to give us a goal. It's needed the Vega with the rattling run. Gintong medalya para sa Pilipinas. Ulitin ang kukumpleto Henrico Villas. Kapag sinabing Philippine chess, siguradong pangalan niya agad ang maiisip ng mga Pinoy. Hindi mabilang na international titles, world record at 24 Olympiad, charismatic leader ng Philippine chess team, at syempre, Asia's first Grandmaster. Siya ay walang iba kundi si Chess Hall of Famer Eugene Torre. At kamakailan lang, si Torre din ang naging kauna-unahan sa mundo na mabigyan ng isang government professional license. Pag-uusapan natin yan at ang first ever professional chess league sa Pilipinas, kasama si the legend himself, GM Eugene Torre, at Attorney Paul Elauria, ang Commissioner ng Professional Chess Association of the Philippines. Magandang hapon po and welcome sa PTV Sports. Hi, good afternoon, Meg. Thank you very much for inviting me here. This is a great opportunity para makumusta ko ang mga chess players din. And buti naman, kasama ko rito si Attorney. Magandang hapon po, Ma'am Meg, GM Eugene. Good afternoon. Thank you for having me today. Thank you. Before anything else po, kamusta na po kayo this past months? Lalo na with the pandemic still going on at itong ang mga sunod-sunod na bagyo na nanalasa sa ating bansa. Let's start with you, GM Eugene. Alam mo, yung pandemic, nasusolusyonan pa eh. Pero yung talagang parang kung baga sa chess napakahirap sanggain yung dinanas natin sa bagyo. Nakikita ko nga yung ating mga kababayan na talagang hirap na hirap. So, talagang big challenge sa atin ito. But anyway, kung sa pandemic pa, sa community ng chess, kahit pa paano nalalabanan namin o nasasangga namin yung atake ng COVID-19 kasi sa chess pwede kaming mag-compete sa online. Yun ang konting swerte namin compared sa ibang mga sports na kailangan para sila mag-practice kailangan mag-meet sila. So sa amin sa chess, we are trying to maximize yung ino-offer na mga possibilities sa amin sa online despite COVID-19. Sana ma-checkmate na natin itong COVID-19. And of course, pati yung mga kababayan natin na nasalanta sa bagyo, kumbaga sa chess, magtulong-tulungan lahat ng pyesa. Magtulong-tulungan tayo lahat para makatulong tayo doon sa mga na perwisyo ng bagyong Ulysses. Agree po ako sa inyo, GM Eugene. No? Ito yung panahon na dapat magtulong-tulong, lalo na ito sa mga sunod-sunod na banta ng bagyo at the same yung ongoing pandemic na natin. How about you, Attorney Paul? Kamusta na po kayo this past few months? Mabuti naman po. It's very unfortunate po na marami ang nagsasuffer because of these disasters. But in the world of chess, taka po tayo because of the pandemic, lalo pong naging interesado ang mga tao sa laro ng chess. Kung mababalitaan nyo po, alam nyo, ang mga platforms ng chess like the Lichess or chess.com, nag-doble-doble pa po ang mga dami ng manlalaro nila. At nakatulong pa po yung bagong series ngayon po, yung Queen's Gambit, nagdoble-doble ang interest ng mga tao sa laro ng chess. Sa part naman po ng pick-up, alam po namin na marami ring mga chess players ang naapektuhan itong mga disasters na ito. At sa tingin namin kahit papaano,
makakatulong po kami na mabigyan ng alternative source of livelihood ang ating mga chess players. Kasi po, since they are professionals now, they will be entitled to some sort of compensation or salary and allowances. So with the pickup, siguro po, we're looking at around 300 to 400 chess players and officials who will be given an additional source of livelihood. Despite the pandemic, buhay na buhay pa rin po ang chess, lalo na po with the advent of the online tournaments. Pero besides that, continuous po ang growth ng chess dito sa ating bansa at isa na nga pong patunay dyan yung pagtataguyod niyo po ng Professional Chess Association of the Philippines o PICAP. Attorney Paul, can you share with us ano po ba ito at papaano po ba nag-umpisa itong PICAP? Ang PICAP po is the professional league among chess players. Ang alam po nating lahat na ang basketball ay meron po silang PBA sa Pilipinas at meron pong NBA sa United States, no? Ang PICAP po is the chess version of PBA and NBA. Yan po, magkakaroon po tayo ng mga professional teams and they will have a stable of professional players. And these teams will compete against each other in a comparative format like the PBA and the NBA. So basically, ganun po ang mechanics ng PICAP. Mm-hmm. Kailan po yung target nyo na start ng inaugural season ng PICAP? And ano po ba yung magiging format natin dito? Ang inaugural season po namin is starting on January 16, 2021. Ang number of teams po natin right now is 22 confirmed. And maybe 3 or 4 more teams want to join us. So that will be a total of maybe 24 to 26 teams representing local government units. But this is not owned by the government, no? These are privately owned teams, but they are representing the LGUs. So the 22 teams confirmed now are scattered all over the country. So the farthest team we have in the south is Zamboanga, and in the north we have the teams from Isabela and Cagayan. So we are grouping them into north and south divisions, and the grand finals will be between a team from the south and a team from the north. So kung yung NBA po, meron silang east-west divisions, what we have now is a north and southern divisions. How many players po ba per team? Yung every match po namin will be over 7 boards, no? Meron pong 2 top-rated players. Usually this will be the Grandmasters, International Masters, and the National Masters. And then we reserve 1 board for the ladies, 1 board for the seniors, and 3 boards for the homegrown. The homegrowns are defined as those born or registered resident of the LGU they are representing. So each team will have 7 regular players, plus maybe 3 or more reserves and alternates. So maybe they will average 10 players, 10 professional players. I'm sure po no madaming chess enthusiasts ang curious. Sino-sino po ba ang pwedeng sumali sa PICAP at paano po ba sumali dito? We have now an online registration of those who are interested to play in PICAP. And from this pool of interested applicants, the teams will be choosing the players they want to be included in their teams. Dalawa lang po ang qualification for the players. They have to be Filipino citizen. And second, they have to be 18 years old or above. Because this is a professional league po, the player should be of legal age to be granted a license by GAB. This is such a milestone po sa Philippine chess, being the first
Pro Chess League dito sa history ng Pilipinas. Can you share with us po your experience while developing pickup? Meron po ba kayong mga challenges and the struggles na pinagdaanan along the way? Alam niyo po, very surprisingly, yung sabi po ni GM Eugene kanina, no? We have to work together in order to make any project successful. So we are honored to have the support of all these stakeholders in Philippine Chess. Lalong-lalo na po si GM Eugene po, no? Ang laki-laki po ng itinulong niya sa pag-organize ng pickup. At dahil po doon, I think he really deserves the honor of being the first professional chess player in the Philippines. And probably po, he is also the first professional chess player in the world who is licensed by the government. GM Eugene nga po ni Attorney Paul na malaki po yung bagay or role na play niyo sa pagbuo ng pickup. Can you share with us naman yung experience niyo in establishing pickup and being part of it? Very happy ako na because just like in chess, sabi ko nga kay attorney, very important na lahat ng mga stakeholders, lahat ng mga pyesa nagtutulong-tulungan. And so, very much supportive ako, pero before I committed my support, I made sure na lahat agreeable and at lahat ay magtutulong-tulungan. And I'm very happy na andito na nga para further ma-promote ang chess, andito na nga yung pickup. Yes, nakakatuwa nga po, no, every time I covered chess po. Ang cute-cute po kasi ang dami pong mga bata as young as 4 years old na sumasali po sa competitions at talagang hinuhone nila ang kanilang skills sa chess. Do you think with the pickup po, it will encourage them to pursue at the same time, it signifies a bright future for pickup? Pagka mas bata, natuto o nagkaroon ng interest sa chess, lamang yon. Mas lamang yon. Pero hindi dapat pinupush ang mga bata na mag-chess. Kailangan yun marunong tayo mag-diskarte, yung mga parents o yung mga gustong i-coach sila. Kailangan i-try natin ma-capture yung kanilang attention para magustuhan nila ang chess. At sa pagtuturo, hindi dapat kailangan yan parang magandang pag-alaga na hindi mo pinipuwersa, na hindi mo rin pinababayaan na parang relax lang. Kailangan na tamang-tama ang paghawak. At bawal na parang pinapagalitan mo yung mga bata na pag nagkakamali, kailangan marunong ka magdala na positive ang dating. Otherwise, pagkang bata may interest, tapos pinipressure, yung mga unnecessary pressures, yung mga padinig, ikaw natalo ka kasi ganon. Na mawawala yung interest at love ng bata doon sa chess at aayaw na yon. Kaya very important yung mga coaches, itong mga nagtuturo sa mga kabataan natin na kailangan tama yung pagdala. Kailangan alalay. Hindi lang sa mga coaches, pati sa mga parents. Meron kasi ibang mga parents diyan pagka natatalo yung anak pinipressure pa lalo. Aayaw na yung anak yan. Ang importante, i-grow yung pagmamahal ng bata doon sa chess. Okay? Yun ang very important. Kasi mas gagaling yung bata through his love for chess rather than yung love ng coach sa chess. Dapat i-grow natin yung love ng bata sa chess kasi mas gagaling yung bata pag ang love niya sa chess ay nag-grow. Mas mabilis ang galing ng bata dahil nanggagaling sa puso Kaya I remember yung father ko noon because I used to be 10 kami in the family. I used to be ang tawag ko dyan yung yung errand boy o yung utusan ng pamilya. Kasi eksakto yung yung age. At that time, hindi pwede yung mga older kasi masyado na matanda.
hindi pwede yung mas bata kasi masyadong bata. So ako yung utusan. Siguro that was one of the reason na nag-chess ako. Nung nakita nung daddy ko na mahilig ako sa chess, sinabihan niya ngayon, dahil attorney yung father ko eh. From here on, sabi niya, wala nang makakapag-utos kay Eugene. Lalo akong ginanahan mag-chess. At tapos, minsan sa kwarto lang ako, utusan ako, hindi naman ako nag-chess, nagpapahinga lang ako, sabi ko, nag-chess pa ako eh. So lalo akong but yung, don't get me wrong alam niyo yung pagiging errand boy ko of the family, nakatulong din sa akin yon without my knowing. Kasi ako parang nakayanan ko yung mga challenges. Parang kung ano mang challenge na dumating, nakayanan ko na eventually naging ko yon, experience ko para pag moments na, especially pag natatalo, nakakayanan ko at nakakabawi kagad ako right away. Kasi the measure of a champion is not in the winning. It is in the losing. And then when you lose, how you recover from the loss. Iyan ang measure ng champion. Yung nananalo ka, ang dali-dali, para ka na sa alapaap lang yan sarap-sarap ng feeling. Yung matalo ka, ang how you handle your losses or yourself pagka natatalo. Kasi yung iba dyan, pag natalo, hindi na makatulog, tapos sunod-sunod na yung talo. Yun ang difference dyan. What are your thoughts po, being the first GM in the world na naka-receive po ng government pro license? Well, siyempre, very happy ako dahil sabi daw ni attorney, first ka na naman. Kasi nag-first ka rin na grandmaster sa Asia, sabi ni attorney. Mas grabe ito, sabi niya. Hindi ka lang first sa Asia, first ka in the world. Kung talagang totoo yan, very proud tayo, not only for myself, but for the Filipino people na naisip yung ganon, na mga records na ganon, kasi hindi lang naman sa atin yung yung parang record na yan. Ito naman ay para sa Pilipino, sa buong Pilipino, sa Pilipinas. Nung nag-grandmaster ako, hindi naman sa akin lang yun very proud ako kasi alam ko, for the country yon, hindi lang sa akin. Right now po, sa katakot-takot po na parangal na naibigay niyo na po sa ating bansa. And now nga po na pro player na kayo, ano pa po ba ang gustong ma-achieve ng isang Eugene Torre? Well, mukhang dito na ako sa chess talaga Tatanda talaga ako na sa chess. Unang-una, yung pangalan ko kasi Torre. Alam nga namang iwanan ko yung chess yung apelyido ko Torre. So, hindi lang yon, talagang happy naman ako Ang iba kasi, iniiwanan na lang, hindi na masyadong involved kasi hindi na siguro masyadong happy, no? Kung ano man yung mga dating parati nilang ginagawa. Pero ako naman happy That's why I'm happy na that I'm happy. So I'm happy with what I'm doing. And I believe kasi, this is the important thing, I believe in the talent of Filipino people. I believe also na sa chess and sports in general, makakatulong ito para napopromote yung mga attributes, yung mga good attributes ng ating mamamayan, especially yung mga kabataan. Yun ang sinasabi ko. Kaya siguro, until now, enjoy pa rin ako mag-chess dahil alam ko maraming benefits, hindi lang sa glory or pag nanalo yung ating mga representative, yung ating mga kabataan, because ang daming mga pa-tournament sa mga kabataan ngayon, sa age group, sa world, sa Asian. But not only that, pero the mere fact na alam ko na through sports and chess in particular, maraming mga attributes ng ating mga kabataan ang napopromote at hopefully ma-apply nila sa buhay. So, i-identify lang natin, gamitin natin ang chess na sabihin sa mga kabataan pag blunder, katulad sa buhay, huwag nyo nang gawin. Kasi sa chess, iniiwasan natin ang blunder.
Sa buhay, blunder yung mga droga, blunder yung sigarilyo, blunder yung mga bisyo, blunder yung mga sugal. Mas madali may multo ata, gumalaw yung ano ko. Anyway, mas madali ma-appreciate ng mga bata. Alam niyo yon? Mas madali ma-appreciate ng mga bata. Pag sinabi mo lang kasi, ay masama yung droga, parang walang dating eh. Pero pag sinabi mo sa chess player na marunong mag-chess ng mga bata, blunder yan. Kung chess yan, talo ka na, checkmate. Baka sakali mas ma-appreciate nila na, blunder pala yan. Huwag na tayo sa mga bisyo-bisyo na yan. At tapos sasabihin pa natin na ang pag-aaral ninyo ay ating king. Pag chess yan, king natin yan. Dapat proteksyonan natin. So, baka madali nilang ma-appreciate, magiging studios na sila. Who knows? Pero at least mayroong mga ganyang probabilities. You promote the physical and the mental aspect of your body. Hindi lang yung physical ka lang, mental. Di ba sa basketball lalo na pagka git-gitan yung labanan, sinasabi nga nila, nagiging mental game na yan Kasi kung sino yung mas maganda yung positive o maganda yung pag-iisip. And then, of course, idagdag ko na, yan, pinopromote natin physical, mental, yan naman, ginagawa natin sa sports yan. And then, spiritual. Okay? Nasa gitna yung spiritual. So, para kompleto. Alam ninyo, parating triumvirate Alam mo sa buhay, na naisip ko, mukhang parang triumvirate, no? Yung parang tatlo parati yan. Yan nga, physical, mental, spiritual. Tapos, bakit sa chess mayroong opening, middle game, end game? Tatlo na naman. Tapos mayroon pa, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Tatlo na naman. So parang, kung susumahin mo, parang kailangan i-promote natin yung tatlo. Yung mental, physical, and spiritual. So, yung sa sports tayo, dalawa na yung napopromote dyan. Mental and physical. Bakit ka mo? Pagka-physical ang sports, kailangan mentally fit ka rin. Hindi pwedeng one without the other. Ganon din yung mental sport, yung chess. Kailangan physically fit ka rin. Kaya ako nga, nag-aano ako. Walking twice a day, 1 hour. Para kondisyon, no? So, and then, of course, personal na itong pangatlo, spiritual. Pero siyempre, encourage din natin. Madali naman na i-promote ang spiritual dahil palagay ko naman, lahat naman tayo gusto nating maging mabait. Lahat naman tayo gusto nating maganda yung ating ending. So, yun lang. Maba, long game yung ano ko. Long game. Kumbaga, GM, ang atleta ng isang chess, magiging isang multifaceted individual na ma-develop ang mental, physical, and spiritual aspects. Yun. Tama. Para kompleto. Tatlo. Yes. Alright. Tingnan mo sa chess, madagdag ko lang, madagdag ko lang sa chess. Mayroon ding king side, queen side, and center. So yung king side, yun yung chess. Yung queen side, yun yung physical. Yung king side, yun ang mental. Yung queen side, yun ang physical. Yung center, yun ang spiritual. Parating tatlo. Right. Opo. No, busog na po tayo sa impormasyon, but we have to pause for a very short break po. Kaya naman po magpapatuloy pa ang kwentuhang chess natin ngayong hapon, teammates, sa pagbabalik po yan ng PTV Sports. Nakipag-usap na ang pamahalaan sa vaccine manufacturers na Sinovac, AstraZeneca at Pfizer. Ang pang-apat po ay yung Russian vaccine. Kung magiging matagumpay ang pag-uusap sa susunod na taon ay magkakaroon na tayo ng 60 milyon na doses sa vaccine laban sa coronavirus.
It must come from the heart to help many of those who need it in life. Creating prosperity for all is part of brotherhood. That nobody is left behind. We in the business sector, as large corporations, must embrace inclusivity. It is about time that we give hope to our micro and small entrepreneurs. My promise to you is we are here for you to help. The government will intensify its efforts to help businesses, especially micro, small, and medium enterprises or MSMEs. Ito ang panahon para suportahan natin ang ating mga kababayan na nagnegosyo. Let us work together to realize our hopes and dreams for our people and nation. Napakalakas na ng hangin at expect daw na mas lalakas pa ito. Hindi nang nararamdaman ang pagsik ng super typhoon. Sa mga oras na ito, batay sa monitoring ng mga taga-barangay, inipitas na yung mga residenteng malapit sa baybaying dagat. Baka posible ng matabunan ang kanilang buhay. Kaya naman yung mga motorista doon sa kabilang side. Kaya patuloy ang paalala ng mga otoridad. Pumapas dito, pumayag yung mga residente dito. Pasiglahin ang inyong weekday mornings kasama ang #1 kabalitaan ng bayan. Siksik sa mga balita, puno ng kaalaman, at hitik sa mga istoryang nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino saan man sa mundo. Sabay-sabay nating harapin ang umaga kasama sina Aljo Bendijo, Diane Querer at Gab Bayan. Rise and Shine Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 ng umaga. Dito lang sa PTV. Kasaysayan, likas na yaman, kasiyahan. Tara, samahan natin si Mayor Jerry Calderon at lakbayin ang magandang Pilipinas. Sigla ng taong bayan at gobyernong matapat. Kakalungkot po yan na habang tayo nakasa quarantine sama sa mga pamilya, ngayon pa po tumaas yung bilang. The newest on the road. The latest on the trend. Don't miss out with Ron De Los Reyes. Auto Review. Welcome back dito sa PTV Sports. Kasama pa rin natin sa Professional Chess Association of the Philippines Commissioner, Attorney Paul Elauria, at Philippine chess legend and Hall of Famer, GM Eugene Torre. Before the break po, ang dami nating napag-usapan about PICAP and nasabi nyo na po yung mga eligible na sumaling athletes sa PICAP, no? But let's discuss naman po yung rules, regulations, and restrictions ng association nyo. Ano-ano po ba ito, Attorney Paul? In general, since they are already professional athletes, they have to conduct themselves professionally, not only during the tournament, but also outside of the tournament venue. So they are professionals. They will serve as role models of our youth. So dapat they have to show a lot of discipline and professionalism in everything they do. Now, on the rules of the PICAP in our tournaments, we follow the standard rules of chess. No?
But in our tournaments, for every match, we will be having 2 games. One rapid, which will be 15 minutes, and another game of blitz, which will be 3 minutes plus a 2-second increment. And then the teams will be matched against each other. And whatever is the result of the 7 boards, cumulatively, we will declare the winner of that match. Aside from GM Eugene, may iba pa po bang mga national athletes na pasok rito sa pickup? Yung pong mga nag-express ng interest to join our pool of players are several grandmasters already. We have international masters, national masters, and our lady players, no? Just to name a few, we have Grandmaster Joey Antonio, Grandmaster Oliver Barbosa, Grandmaster Banjo Barcinilia, Darwin Lilo. They are interested to join. And on the women's side, we have women Grandmaster Faina, and many other women international masters. They are very excited about this development, and they want really to be called a professional chess player. Because as such, they will have a license to be issued by GAB. As the head coach po ng Philippine Chess Team, ano po ba sa tingin niyo, GM Eugene, ang magiging benefit nito with the national squad natin? For example, yung Philippine Sports Commission can only offer so much, can only accommodate mga athletes not so much. We have hundreds and hundreds or even thousands siguro ng mga chess players. So kailangan yung support ng ibang sectors. Ang National Chess Federation of the Philippines, kailangan din nila ng partner para ma-further promote at mabigyan ng konting compensation, mabigyan ng more channels na mayroong compensation, yung karamihan sa ating mga players. And thankfully naman, itong pickup, I think they will make sure na yung mga teams na sasali ay more or less balance ang halos lahat ng teams. Kasi I think, if I understand it right, magkakaroon ng yung parang maximum na average rating yung lahat ng kasali sa isang team. So, magiging para very interesting talaga yung magiging fight ng team events na ito. So, yun, definitely magkakaroon ng positive effect itong event na ito kasi magkakaroon ng interest all over the country. Umpisa pa lang ito. And then, I think we could even invite para to add some international flavor. Walang problema, especially if the tournament is online. Pwede pa rin na may ibang mga grandmaster from Asia, kunyari. Pwede rin mag-participate. So, magiging exciting na ito. Kasi yung focus ng National Chess Federation of the Philippines at yung ibang mga private sectors sa mga bata. So paano naman pagka gumaling na itong mga bata, andyan na yung pick-up na yun. Parang chess lang yan. Nakaabang na yung pick-up. Di po ba ito magkakaroon ng conflict with the calendar of events ng ating national team? Attorney Paul, ano po bang thoughts nyo dito? Actually po, one of the first things that we did before we organized pickup is to get the support of all the stakeholders nga, no? And we know na may possible conflict po on scheduling of games between NCFP events, international events, and that of pickup. So to give assurance to the NCFP and the PSC, kami po on our initiative po, we gave them the assurance already na in case of conflict po between a pickup event and an international event where the Philippines is represented,
we will give way to our players to participate in the international event, no? Because for us, the national interest is paramount, no? Ito po ang pinaka-importante. We are doing all of this for the benefit of the country and the benefit of the chess players po. The interest of the teams is only secondary. Ang pinaka-importante po ay ang bansa nating Pilipinas. Yeah, I think yung ang concern lang naman dyan, yung mga katulad ng events na World Chess Olympiad, kasi mga 12 players yan o 10 players, 5 girls and 5 women and 5 men. And then, pero kung mga individual tournament lang, I think hindi naman problema na magkaroon ng conflict kung it will involve only one player. More on in case magkaroon ng conflict sa mga team events like SEA Games, Asian Games, yun lang naman siguro. Pero kung conflict sa isang player na maglalaro lang, I don't think kasama yon or hindi naman conflict yon. So, yun lang mga very few team events na of national interest. At saka po, yung teams po natin, meron naman silang mga alternates and reserves, no? So, kahit na po yung 1 or 2 of their players will play for the national team, meron naman pong pwedeng pumalit sa kanila sa team. So, hindi po apektado ang schedule po ng pickup. Eto, lipat naman tayo sa isang good news, no? JM Eugene, one of your dreams before was to have a book published. And ngayon po na malapit na yan matupad. Share nyo naman po sa amin. Kailan nyo po naisip na magkaroon ng libro and ano po ba yung laman nitong libro na to and your inspiration po behind it? Siyempre, looking forward ako. May kinakausap na rin ako na tutulong sa akin sa pagsusulat. And of course, yung masusulat doon sa libro yung mga challenges ko, especially yung mga early years. Kasi alam niyo yung chess naman noon at the time, hindi naman popular talaga. In the first place, yung chess noon, hindi pa kasama sa UAAP. I remember, I was playing for Mapua noon. Pag may tournament kami, absent ako sa subject ko. Wala pa kaming allowance noon. Unlike ngayon, buti naman, nasama na ang chess sa NCAA tsaka sa UAAP. And so, marami yung mga ganong moments na palagay ko magandang isama sa libro, yung mga challenges na hindi naman, it did not discourage me. Para naman na pagka nabasa ng mga bata na dumadaan sa mga pagsubok at challenges, na wag sila basta-basta ma-discourage. At saka mga times na matatalo. Basta importante lang, mahal mo yung ginagawa mo. I-grow lang yung pagmamahal doon sa ginagawa na parang hinahanap-hanap mo yung chess. Para siyang in love ka doon sa chess. Parang kung lalaki ka, parang in love ka doon sa babae. O yung babae naman, parang in love sa lalaki. Parang gano'n yung pagtingin mo sa chess. Para, magpupursigi ka talaga na gumaling. May target date na po ba kayo ng launching ng libro ninyo? Sana pag birthday ko sa next year. Kasi na ako ayaw ko sana sabihin yung birthday ko kung ilang taon na ako. Pero mukhang naman yan. Madaling i-check sa Google. Ngayon, hindi ko na maitago yung edad ko. Pero hopefully siguro next year kasi magsi-70 na ako sa next year. O sinabi ko na, hindi na ako na. Baka sakali, 70, tama-tama siguro. Pero young at heart pa rin ako Sabi ng heart ko, parang hindi naman ako tumatanda, sabi ng heart ko. So anyway, young at heart pa rin. Young at heart. Before we end po, GM and Attorney Paul, message niyo po sa ating viewers to support PICAP po. And of course, mensahe niyo rin po sa Philippine chess in general.
Let's start off with GM Eugene. I am very thankful na andyan ngayon ang pick-up. Buti naman to si Attorney Paul, very active. I learned magaling kasing chess player din si Attorney. Kaya pala nasa puso niya rin ang chess at is making sure na ang chess ma-promote further dito sa Philippines. So I'm very happy kasi minsan nalulungkot ako, marami tayong mga chess talents, marami akong minsan na didinig na nahirapan o hindi sila nakakakuha ng compensation considering na talented naman sila. So hopefully through pick-up ngayon, ito na yung opportunity nila na kahit papano magkaroon sila ng compensation sa considering yung talent nila. And not only that, mas lalo silang gaganahan ngayong mag-aral, mag-improve, and hopefully doon sa mga sasali dito sa pick-up, makagain sila ng experience at lalo silang gumaling, lalong itry nila mag-aral para manalo yung kanilang team. So definitely napakagandang development ito. Pero finally, ito lang masasabi ko, no? Gamitin natin ng chess, hindi lang para hanapin yung mga good moves sa chessboard. Gamitin natin ng chess, isipin natin, ano ba yung mga requirements sa chess para gumaling. So yan dyan yung mga discipline, kailangan na walang bisyo, kailangan maganda, healthy yung kinakain. So lahat-lahat yan isipin natin para yung mga moves natin na mga good moves, mga excellent moves sa chess, hindi lang doon sa chess game, but more importantly, dito sa laro ng buhay, ma-apply natin yung natutunan natin sa chess, i-apply natin sa buhay para hindi lang tayo maging magaling sa chess, magiging magaling din tayo sa buhay at kahit papano, in our small way, makakontribute tayo sa ating minamahal na Pilipinas. Kayo naman po, Attorney Paul, mensahe niyo sa ating viewers. Yes, for everyone, no, for all the chess aficionados in the Philippines, this is a milestone in the Philippine sporting history. For the first time, we have a professional league in the Philippines, and probably this is also the first government-licensed professional chess league in the whole world, no? This will give a lot of opportunity to our players to be professionals and to have at least another source of livelihood. So to borrow the statement of GM Eugene Torre, no, in one of his interviews, the physically gifted athletes are already well represented in the pantheon of Philippine sporting heroes. So it is about time that athletes who use their mental and intellectual prowess be given the same honor and credit. So yun lang po. Sana po ay suportahan po ninyo ang pick-up dahil ito po ay hindi lamang sa mga teams na bumubuo ng ating tournament. Ito po ay para sa benefit ng lahat ng sumusuporta sa Philippine Chess. Maraming salamat po sa inyong lahat. On that note po, maraming salamat po sa mensahe ninyo. And syempre maraming salamat din po sa oras na ibinigay niyo sa amin dito sa PTV Sports. It's an honor to have both of you in our program. We wish you well. Stay safe po and God bless. Dahil sa pagiging matyaga, mapanuri at maabilidad ng mga Pilipino, hindi nakakapagtaka na kumikinang tayo sa sport na chess. At sa tulong ng ating mga panauhin ngayong hapon na sina Pick-up Commissioner Attorney Paul Alauria at Asia's First Grandmaster Eugene Torre, na patuloy na gumagawa ng mga hakbang para mapanatiling buhay at matatag ang sport sa bansa. Siguradong lalo tayong aangat sa world stage sa hinaharap. At dyan na po nagtatapos ang usapang chess natin ngayong hapon, teammates. Sa ngalan ni Dennis Principe at Ira Dalaw, ako po si Meg Siozon. At ito ang inyong paboritong afternoon sports program, ang PTV Sports.